Alright, congrats sa new movie, Salsa Nael, cute ang teaser. So, ano mo yung roles nyo, expected mo sa movie? Christine, Jonica, and Director. I play, nagugulan ako sa pinalitan kasi yung pangalan ko, Alan. My role here is Alan, isa akong suitor ni Elle, and ako yung magdadala ng excitement sa Salsa ni Elle. Sa akin yung twist. Ako naman po dun si, ginampanan si Zinia. Salsa dancer din siya na dancer ni Elle sa and parang isa ako sa naging dahilan kung bakit nag-cheat yung boyfriend ni Elle. I played the role of Elle po. And isa rin siya ditong ballroom dancer. Nag-instruct din siya at the same time. And then, isa po siyang nangangarap sa buhay at gusto na po na nakaahon siya sa buhay. That's why yun po yung pinasok na ng work na baka possible na makahelp po sa kanya in the future. Kay Direk, ano inspiration mo sa paggawa nitong salsa ni Elle? Actually, hindi ako sumulat. Ito yung isa sa mga hindi ako nagawa. Okay. Ano yung mga challenges compared sa mga nagawa mo ng first 4 films mo, Direk? Challenges siguro, kasi ito yung project na ginawa namin outdoor mostly. Yeah. So yung weather ang kalaban namin dito. Pero binless naman kami kasi instead na sobrang init, naging cloudy naman siya. So otherwise kapag nandun kami, hindi kakayanin. Sobrang init kasi yung location. Pero cloudy naman nag-shoot kami. So yun. Pero challenging pa rin kasi makabulan, gano'n. And may province yung set kasi yung first 4 mo, DFAC, di ba lagi? So ito naman, Manila. Yes, Manila. Manila. Yeah, Manila naman natin yung ganda ng Manila. Esplanade. Yeah. Thank you. Good luck sa movie. Okay, maganda nga. Robert po. Direk, ano po ang gusto nyo i-relay to this movie sa Salsa ni Elle? Hello. Sir, ano po ang gusto nyo like aral o mensahe ang gusto nyo parating sa pelikulang Salsa? Actually, Salsa ni Elle is a story ng isang babae, isang ballroom dancer na merong pangarap sa buhay and then nakakita siya ng opportunity to get it sa katauhan ni Sir Jeffrey. So, she grabbed it. But then, due to the circumstances, yung mga nangyari na meron palang hindi pala yun yung tamang daan na pinuntahan niya. Pero, yan ang sabi, sa huli malalaman yung lessons, gano'n. Sa huli magkakaroon ng pagsisisi. But then, this is actually a love story. So, ang aral dito is, go ahead, go for your dreams, but be careful. Okay. Yung mga stars actually. So nag-aral ba kayong sumaya ng salsa? Mahirap ba ang salsa? Opo, nag-aral kami. Meron naman pong nun. So, actually, hindi talaga namin alam yung salsa na dance eh. Pero sumasayaw naman kami. Nung kami ni Direk Jeffrey talaga nung nag-practice kami, grabe, sobrang hirap na hirap kasi parang siya, slow na sexy. So, tapos pa siya, parang ang daming galaw po na slow. Kaya talagang, ilang araw ko din talaga pinractice sa bahay. Jeff? Sino yung pinaka? Rina kay Jeff. Bilang yung hindi pinaka dancer sa lahat sa cast. Kasi si Christine, si Sean, grabe, galing yung pinapanood namin doon sa Esplanade, no? Nakakaingit eh. Galing nila, effortless sila sa mga. Ako na ba, speak for myself, ako inaral ko talaga siya. We had 2 days of rehearsals. I think yun yung iba dito sa film na to, o sa project na to, na iba dun sa mga ginawa ko. May kasamang dance. Sa TikTok lang ako sumasayaw eh, dito napilitan ako eh. But then, syempre, ginawa ko siya dahil I really like the project and I really like the role na binigay sa akin.
Yes, nagkaroon po kami ng workshop. Actually, nagkaroon kami ng coach na nagturo sa amin how to do it properly. Kasi yung salsa, titingnan mo siya parang it's like parang basic lang siya. But then you have to learn it ng maayos talaga and proper. And then for me naman, pinag-aralan ko siya even though sumasayaw na ako. Kasi yung ginagawa ko naman na sayaw, it's like parang, ano lang, iba-iba rin siyang genre ng dance. So this one, medyo mahirap siya. That's why nag-take din talaga ako ng time to learn it. Last question. Kay Christine, you're so busy. No? So talagang yung limit na ang roles mo pagdating sa mga sexy. Busy dito. I mean, final na yun. Yes po. Grabe. Finally, makapag-graduate na ako. Ako sila nag-graduate na sa genre na to. Yes po, last one na po. So may mga abang-abang kami itong mga dating nakakaibang role. May mga niluluto po, so abangan po natin yun. Okay, sige. Thank you po. Congratulations. Thank you. Thank you. That was Robert in the Manila Bulletin. Up next, we have June Nardo of the Ayan. Cinemas. Total naman, gagraduate ka na, di ba? So, Christine, di ba? So, na-miss mo ba si Sean, si Guzman, makapareha? Oh, super. Kasi the last time na nagka-work kami together was Relievo. Tagal na nun, ah. Super, like a year ago. That's why na-miss ko siya ka-work. Bakit daw siya nawala? Saan po? Sa Oh my God, I'm not aware of that. Saan po? Sa showbiz, sa Viva Max. Ay, yun hindi ko po alam. Hindi po ako makakasagot nun kung bakit po siya nawala. At wala siya ngayon, hindi niya sinabi. Sino po yung manager dito? Sean? Hindi ba kayo pareho ng manager? Di ba pareho? Hindi ko po alam kung bakit wala po si Sean today. Ay, na-miss mo siya. Mga love scenes niyo. Si Sean is like a brother to me. Kaya nga, di ba? Oh. Yes, and I respect him so much. And every time na nagkaka-work kami together, we do it professionally. So huling pagpapakita mo na to, Christine. Yes, po. Ako, mamimiss mo ng mga fans mo yan. Si Jonica. Jonica, can you share something about yourself? Para malaman natin. Okay. Ako si Janica. Neto lang ako nag-start po Viva Max, pero nag-sign po ako 2022. And then, lumipat ako ng manager, doon ako nag-start last year, 2023, October. Di ba nga? Yeah, ng Viva Max po. Kasi akala ko nung una, Viva One talaga yung papapasok ko kasi galing po akong mainstream before po na po ako sa EBS. Galing po ako Star Magic. Okay. And then, nag-shoot na din po ako. Pero mga lang din po, support, that kay Julia Barreto, yung Vince Cat and James, friends kami doon. Sa mga cinema din po dati, at commercials before. Mga like 16 years old po ako. So, nung sinabing Viva Max ka, any regrets? 1 year po ako dito nung 2022 po ako nag-sign. So, 2023 na po ako ng Viva Max. Okay. Pero ito, kasi ngayon ka lang namin namitin ng mga previous Viva Max films. Hindi ka yata namin nakikita masyado. So how do you feel na you're one of the leads here na isa nakasabihin ka? Sobrang saya po and thankful. Lalo na nung nakita ko si Direct Ro. Si Direct Ro kasi sobrang pong gaan ko work and talagang ginaguide niya po ako sa movie. And last ko po siya nakasama sa Balik sa Sayaw. Okay. And then doon po talagang pinupush niya ako na kaya mo yan. Ganyan parang na-motivate ako lalo na gawin ganito. Kasi minsan hesitant po ako gawin, ganyan. Pero nung may mga ka-workmate naman ako na nagmo-motivate sa akin. So, ayun. Nagagawa ko ng maayos. So, todo ka na sa Viva Max? Yes po, todo na to. Walang regrets? Walang regrets? Wala naman po. So far, wala naman. Good luck, congratulations. Si Direct matanay ko, kasi kasabi ni Christine last niya na to, anong ipinagawa mo kay Christine, Direct, bilang last niya na to, para hindi siya makakalimutan ng mga Viva Max fanatics? Ang dami. Okay. Sinulit natin. Okay. But, How do you feel na itong isa mong magaling na artist, gagraduate na? Christine Which is good, di ba? So,
I've been saying this kahit na hindi po nakatrabaho si Christine sa mga previous press cons po. I think, yes, mention ko na Christine is one of those artista na magaling na pwedeng maka-crossover, and it happened na. So, I'm happy for her, and masaya rin ako at very honored na makatrabaho siya sa kanyang project na to. So, yeah. Hindi mo umangal nung sa pinagawa. Wala naman po. Actually, isa sa mga... Nung press con tayo last time, Okay. like 3 weeks ago yata yun sa kapitbahay, natanong na po yan, sugod si Christine ba, ganito, ganyan. Ang hindi po, ang lagi ko sasabi, si Christine is malakas kumain. Yun lang naman po. She's eating on the set. Ayun, kasi mawala. Pero yung angal, wala naman po. Mababawasan yung pagkain mo. Kumusta yung tatlo mong cast? Hindi ka ba nahirapan, especially sa mga daily routines? Hindi po. Daily routines po is madali para sa amin. Dahil nagagawa naman po naman ito ng maayos, mabilis at malinis. It is an honor to work with Direk Jeffrey. Bata pa ako. Doon ko na yun eh. Jeffrey Opo, kasi makasama siya. Parang nung dinanggap niya yung project, na-excite ako eh. Kasi hindi ko in-expect na oo siya dito. So nung mag-guest siya, very happy. Sabi ko, excited ako na makasama siya. And ganun nga, kasi he's also a director eh. Sa mga director din po yun. So kapag nagagawa kami ng eksena, isiguro niya na maayos kasi nandun siya eh. So masaya ako na nandun siya. Si Johnny ka naman po nakatrabaho ko na sa Balik sa Sayaw. Sa pelikula, full-length movie namin yun. Yun yung una namin. Ito po yung second namin kasi natuwa ako sa kanya doon. So panuha ko din siya dito. Magaling yan si Johnny ka. Tsaka sobrang mabait. Okay, si Jeffrey naman. Direct naman. Jeffrey, hindi ka ba nai-love sa mga nakalapsin mo or what? Sa mga dinidirect mong babae? Ang survey ko Ha? Nakalakas, Jeff. Wala naman. Ayan, nalakas. Wala talaga ito. Oo. Ang swerte ba dahil naka-excel ako na si Christine. Ang naging artista ko na siya before sa Lampas Langit. And kung ito na yung last niya na sexy, honored naman ako na nakapareho siya. Wow! Buti hindi ka nai-love. Ha? Work eh. Kailangan ganun. Diba? Siyempre, sino pa hindi may love kay kasi napakaganda. Oo, di ba? Oo. Wala ka na lang ba work? Direct? Wala ka ng girlfriend? Ng love life? Wala pa, as of now. Talaga? Masyado kong malihin. Minsan sa loob. Gusto lang ako sa bata abang ngayon ba? Next time na. Pag-usapan po muna natin yung salsa din. Ano ang mas mahirap sa'yo? Direct umarte o mag-direct? Which do you prefer? I always say this. Directing talaga yung ang ano ko. If I have to prioritize, directing talaga. Although, syempre, kung kaya naman pagsabayin lahat. Yung manager ko kasi, at saka VA, ang manager ko si Lou Lopez. She really tries to traffic everything na magawa ko lahat. Especially now, actually, right now, most of my projects, acting. May friend din ako dito, sabi niya, acting daw talaga ang gagawin ko din for the next few years na, di ba? But yeah, right now I'm promoting, I think, 4 different projects. 3 different projects, and I'm starting on another one as an actor. Pero may mga gagawin pa din naman ako na mga songs. Well, I still sing. Like later, may show ako mamaya gabi sa corporate show. And may mga guestings pa din ako. So I still do all 3. Tapos ngayon dancing kasama mo. Wow, joke lang. Ito, I hope you don't mind, Jeffrey, ay lalayo muna ako sa... marami na akong tanong, ha? So, I will not refrain from asking this. Jeffrey, do you know Danny Tan, di ba? The composer. Danny Tan, di ba? Yes. Kapanahon naman. How do you, reaction mo dun sa mga issues na inilalabas sa kanya, considering na wala? How do you see him before? Well, syempre medyo na-shock ako. Pero syempre nung nalaman ko nga na may ganung kwento, that kind of explains it na parang kaya siya medyo nag-lido. But
as a person naman, and when I get to interact with him, okay. Pero I guess my other side, but syempre, we have to also try to give him the benefit of the doubt and hear his side of the story Of course. at the same time. Pero yun nga, it's just unfortunate that this happened to, I guess parang may dalawang nag-come out na, no, na victims. So, yeah. It's nice naman na to talk about these things. Oh, Para at least maging cautionary tale siya for the other up-and-coming artists. Personally, Ikaw. buti ako, wala akong ganyan. Pero may mga alam ako before. May mga alam ako before na mga message, ganyan. But I never, hindi umabot dun sa point na I was put in a situation na gano'n. So, thankfully, hindi gano'n. Sa feeling ko may big part of it also is, I think, yung background ko. So, parang hindi nila ako masyado, kasi they know what school I came from and stuff. So medyo na-intimidate din siguro yung ibang tao. Pero nakaka-intimidate ka noon, di ba? Di ba? Parang yung too intelligent. Oo, di ba? Pag nalaman din na, di ba? Kasi syempre yung group ko pa, yung mentor namin, Ryan Kelvia. So di ba, iba yung ano eh. Di ba? So I guess I'm thankful for that. Na hindi ko kinailangan, or hindi ko na-subject doon sa ganung klaseng kabasa, hindi ako na-victim. How do you feel about them? Kung meron, sa mga nag-come out? Well, I hope they get justice, diba? Pero better, I think it's better also if they talk to the perpetrator. Kasi for me, at the end of the day, mas maganda kung maayos nila na civil manner. Diba? Huwag na palaki. That's how I see things. I want to keep the peace as much as possible. Maraming salamat for that, Jeffrey. Thank you rin kahit. Thanks, Tito June. Okay. Good luck nga po sa movie. Thank you very much. Leonardo of Militas University. Up next, Rambo from the Liga of Rider Plate. First question ko kay Direk. Direk, kasi we've been attending Viva Max Conference. Ito mo ulit, napansin ko na yung mga madami sa mga artista, they really are proud whenever they say, nakatawid ako. Naka-crossover ako, di ba? Like, sila Angelica. Would you say na yun na ngayon ang direction ng Viva Max? Or even yung mga directors nila na hindi lang yung sex yung ipakita, kundi with the goal in mind na maipakita yung acting, or mag-iba ng material. Like ito, may dance, nagkaroon din ng Viva Max movie na parang sports team. Ikaw din yata Christine yun, di ba? Yung parang racing car, yung race cars, racing. So, okay. Ang Viva Max ba, ang direction ay mas lalo maging sexy or ang maitawid na yung mga artista nila sa mainstream? What do you think? Hello. I feel na the direction of it, I think yung direction ng Viva Max is still to entertain a niche audience. But yung kagaya pa na sinabi nyo, marami natutuwa kapag nakakita sila. Kasi feeling ko naman yung mga nasa Viva Max na actors, or yung goal naman po nila is makagawa ng mainstream. I mean, I don't think na they just wanna do Viva Max forever. Even from this side, yun ang goal. I feel like yes, I think so. I think that everyone, if not, I mean most of all, if not all of them, wants to cross over and do mainstream and be seen on TV or like Christine and on big screen, ganyan. Yun po siguro yung goal talaga ng mga nasa Viva Max. But I mean, syempre nakakausap niyo yung mga bosses ng Viva. Nararamdaman niyo ba na mayroong parang directive na bigyan ng ibang dimension yung mga stories para lang mas maka-flex ng acting or para lang mas maganda yung person. May ganun ba kayo nararamdaman? Yes po. Sa Viva Max naman po, so, when you pitch a concept, meron siyang pool of judges na decide kung anong concept yung dapat gawin or hindian. Recently po, ang namimili sila ng mga, kasi marami nang lumabas sa pelikula po eh. Marami nang lumabas na merong magkakapareho, magkakamukha, ganyan. So they try to pick mga konsepto na hindi pa nagagawa or may something na kakaiba. Yun po yung, para hindi lang po magsawa yung audience natin. Yung
Kay Jeffrey. Jeffrey, kaya kanina binanggit mo yung tungkol sa background mo. Kailan ka dumating sa punto na hindi mo na hinayaan malimitahan yung karera mo ng Smoky Mountain background mo. Like, di ba, nagsisexy ka, which is kung babalik ka mo yung Smoky Mountain days, you would never have thought Jeffrey would go in this direction. Kailan dumating yung punto na yun sa'yo? Your realization, I have to move on, I have to do other things. Actually, I've been open to it naman ever since I started directing talaga. Like, and I think also at this point, yung age ko din, medyo tanda ako, pwede ko na gawin kahit anong gusto ko gawin. So ayoko nang limitahan yung sarili ko. But of course, syempre, I always look at the project. Kumbaga, I guess yun yung, I have that luxury, kahit pa paano, because, I've been in the industry for this long, I have the luxury of choosing and saying no to projects. Kasi, actually, after ng salsa nila, ang daming mga offers na dumarating. Kasi yung iba hindi na dumarating sa akin, hinindihan na agad ng manager ko. Because I'm very particular about the role, the director, the project talaga. Kumaga parang hindi lang siya, because I really look at it as an art form. And buti nga pinayagan na ako ni Boss Vicky. Kasi nga, sinasabi ko na, madami na akong mga projects pa before na ayaw ko payagan ni Boss Vicky kasi nga worried siya na baka daw yung mga fans na Smoky Mountain magalit or magulat. Pero, na din, matandaan na yung mga fans namin. Maintindihan na nila yun. Actually, sana na-excite nga sila. And my last question to the ladies. Nararamdaman niyo ba na through you, kumbaga, mas bukas na ang isip ng tao sa work na ginagawa niyo? Like kasi nung nagsimula yung Viva Max, madami ang nagkikwento ng na-actor na parang nababasto sila just because of their work. Iba yung tingin because of the work. Hindi nila ma-separate yung work sa pagkatao. Pero ngayon ba, 3 years later, yung Viva Max, or 4 years na ba, nag-iba na? Would you say ang trato sa inyo ng mga tao, yung mga kaibigan nyo, yung mga friends, so mas nag-improve ba? Hello. Sa akin po, yung mga naman po na may message sa social media ko, okay naman po, parang idol, ganyan, parang galing mo sa acting mo sa ganyan. Wala naman po akong natatanggap na, siguro merong iba na talagang bastos magsalita, pero usually lahat naman okay na sila eh. Parang idol na panood kita sa ganito, ganyan, ganyan. Kaya parang feeling ko open naman na sa lahat po yung ganito, ginagawa namin. Pero nung simula ba, medyo may iba? Opo, nung simula ko, parang syempre hesitant pa po ako sa ganito eh. Para syempre iniisip ko kung ano yung mga sasabihin sa akin ng tao. Pero nung mga una lang naman po, may mga ganun nagsasalita na mga bastos. Pero nung mga huli, wala naman na dun eh. Lalo na parang, parang nagiging favorite na nila yung mga artist, gano'n. Ideal naman yung talent ang manalo. Opo, ayun din, parang ang galing mo, ganyan. Kaya so, yung mga naman po, mga bastos, parang hindi ko na din pinapansin. Hindi ko rin po pinapatulan sa mga social media. Actually, we don't know if some people like parang iniisip nila na yung job natin is ganito lang or naiintindihan nila or not. Some people are open about it or hindi. But for me kasi sa own perspective ko, as much as hindi naman ako nasasaktan physically, as much as hindi naman ako nababastos physically or wala namang ginagawa sa akin, okay ako with it. Pero I think na yung ibang people since ang layo na natin sa generation ng before and super iba na tayo right now. I think they're very open about it. It's just, for me, siguro, it really doesn't matter if kung ano yung masasabi nila kasi we cannot control people if ano masasabi nila sa atin. That's what they want to say sa atin.
Pero, ako, personally, nasa-separate ko naman yung work ko and yung personal life ko. So, every time na nasa work ako, it's a different Christine. And every time na nasa labas naman ako, it's a different me. So, let's just say example na paano ko manamit or paano ko ilalabas yung self ko sa ibang tao. Very different siya when I'm doing my work and sa person. Pero would you say nga na these days, halos wala ng nega or halos wala ng pumupunan ng bakit? Ano mas naiintindihan na halos ng bakit? I hope na gano'n na nowadays yung mga people, I hope. Kasi hindi talaga natin alam if ano yung iniisip nila sa atin, hindi natin hawak yung utak nila. Siguro may mga negative na mga people, may mga masasabi about you, but then, still meron pa rin mga positive things or thoughts yung mga tao about you. Salamat. Thank you, that was George Paniligan of Writer Page. Up next, we have Josh Mercado of ABS-CBN and Tutuin. Hello. Direct, nagmamatter pa ba sa yung mga movie reviews na lumalabas? Or do you read them? Sorry, what was that? Nagmamatter pa ba yung mga movie reviews like sa pelikula na lumalabas? And do you read them? Nagmamatter po sino sila. Pero kung wala kasi kung sino, parang anyone can review a movie and it's a personal taste, it's a personal opinion, and I respect that. But does it matter? To me, not so much, especially if the person is not relevant. Christine, your thoughts on that? Nagbabasa ka ba ng mga reviews sa mga pelikulang Actually, to be honest, parang wala na akong time sa social media. Pero before, yes, nagbabasa ako ng mga reviews. And if may mga nababasa man ako na parang hindi ko na nagustuhan yung acting ko or yung movie na ginawa ko, ako hindi ko siya parang tinitake na as a bad comment for me. Kasi doon ko rin challenge yung self ko na, baka kailangan ko pang i-excel to, kailangan ko pang galingan dito. So, ganun. Actually, right now, I think yung mga reviews, hindi naman siya nag-matter din for me. As much as I know to myself that I'm doing my job ng maayos, so I'm good with it. Last question for Christine. Now that you're entering your new era, ano yung preparations mo ginagawa? Saan po? Now that you're entering your new era, kasi iwanan nila ito pagpapasexy, ano yung preparations na ginagawa? Now kasi I'm doing Will to Win and very different siya sa Viva Max. And yung Will to Win kasi it's more on nagpapasaya ka ng mga tao. So, it's totally different sa acting and then being a host. Sobrang different na. So, siguro yung mga preparations ko in the future, if ever may mga projects na darating for me, is paano ko maging ready to face yun, yung mga possible projects na dumating for me. And mentally, physically, na okay ako para magawa yung mga future projects. But you're okay mentally now? Paano mo i-describe yung mental space mo? Okay ako right now. To be honest, very happy ako sa ginagawa ko ngayon. Kasi, I don't know if naiintindihan nyo. Kasi, sobrang different na everyday makikita mo yung ang daming tao sa harapan mo, ang daming mong napapasaya. Tapos, parang ibang fulfillment na sabi ko sa self ko lang before, ayoko naman, hindi naman sa ayoko maging sexy actress lang. But then I wanted to be more. So every time na nakikita ko yung mga tao, lahat sila kasi may mga different na pinagagaan sa buhay and just like me na nangangarap lang. So parang every time na nakikita ko yung mga tao, nakikita ko sa kanila na may hope, yung gano'n na kaya nila mag- That makes you Yes, that makes me super emotional kasi kasi sa show, hindi scripted yung show namin. And every time na may nakikita ako, may narinig akong story about other people, yung mga pinagdadaanan nila, yung ganun. Tapos
na nag-host lang, na nag-share ng happiness with them, sobrang laking fulfillment na sa akin na makasaya sila and makita sila na alam mo yun, na kahit ako may dinadalang problem, parang mas malaki pa yung dinadalang nilang problem. So, yun kaya sobrang grateful talaga ako na naging part ako ng Will to Win. Kasi ang dami kong natutunan, ang dami kong nakita, ang dami kong sabi ko, dito pala kasaya na hindi lang yung sarili mo yung kailangan mo isipin, pati yung ibang tao. Iba yung feeling kapag ibang tao yung bibigyan mo ng happiness, na nabibigay mo yung lahat ng tulong sa kanila, kahit hindi man yung pera, sarili mo lang. Then every time na lumalabas kami sa show, yung niyayakap ka ng mga tao. Kasi parang you feel connected with them. Yung parang yung ganun feeling. Sorry, hindi emotion. Thank you for sharing this story. Okay, thank you very much. That was Josh Mercado of ABS-CBN Entertainment. For our next batch, please do stand by. Jojo Gabineta of TEP, Bernard Santos of My Movie World, and Donnie Cashel of About It Tonight and Hata. Our next special will be coming from Jojo Gabineta of TEP. Ay, direct. Well, Anong full name ni El? lovely. Lovely. Masyadong titillating yung title. Sinong gumawa nung poster? At biglang tingin ko ba yun? Ako. But does anybody have a masturbation scene in it? That's what the S word means, eh? Abangan niyo po. Nasa movie siya. So, Christine, anong mga trigger mo para mag-decide ng tumigil sa pagpapasexy? Saka hindi ka ba nag-worry na mabawasan yung male fans mo? Hindi naman po, sir. Kasi personally, ako sabi ko, I don't wanna be stick like parang doon lang sa pagpapasexy. I wanna be more. Gusto ko ilabas talaga yung acting ko. Gusto ko na kung yung mga tao na sumuporta sa akin before is sinusupport nila ako dito sa pagpapasexy ko, why not more if ever na tumawid ako sa pagpapasexy? Kasi sinakita ko naman before yung mga veterano din natin actresses, nag-start din sila sa pagpapasexy, but now mas nakilala sila yung nag-mainstream sila or mailabas talaga nila yung acting skills nila. So, parang natapos ko na po kasi I've done like parang 15 movies or sexy movies with Tita Max. So, hindi naman sa napagod ako, but then gusto ko mas makilala nila ako na hindi lang ako doon magaling. Like, kaya ko rin talagang ibigay yung acting ko, yung arte ko. Gusto ko makita nila na hindi lang ako sa pagpapasexy, but meron din talaga akong talento na mataglaya. Paano tinanggap ng mga diva bosses yung decision mo? Actually, yung mga bosses, since nung nag-well to win po ako kasi malaking impacted po siya na kasi parang hindi okay na tumawid ko na sa mainstream and then we're gonna do Tita Max sexy movies pa din. So parang sila nag-decide na hindi naman po ako yung nagsabi sa kanila. Sila naman nag-decide na okay na yan, na nagawa mo na, tinatawid ka na namin. So, it's more on sila ang nagde-decision sa career ko po. Napanood ko yung episode ng Will to Win kay Boobsy. Gulat na gulat ka nang nalaman mong dati siyang sex star. Kasi kinakabahan ako yun. Akala ko ako yung sasabihin. Sorry. Gulat na gulat po talaga ako kasi hindi ko po alam yung life ni Mama Boobsy before. So akala ko bata-bata lang siya, but then nung nalaman ko on air na yung life niya, sobrang laki ng respeto ko sa kanya that time. But then sobrang nagulat lang po talaga ako kasi hindi ko in-expect na ganun yung naging life niya before. Tsaka mas daily yung ginagawa niya noon, di ba? Yes.
you, Christine. Sorry. Yung pose pala, hindi ako yan. Pose pala yan. Ang talking about trailer. Kasi ito siya eh. Trailer. At yung ano ng trailer is like this kasi. Oh, ganun din. Ano diba? Pero pinagkaiba. Okay. Hindi ako yan. Pero yeah. Hindi na hindi pa rin. Ganun pa rin. Siguro yung mga hindi Tagalog, hindi nila naiintindihan na yun yung meaning doon. Kung may L sa dulo. But the people who are Tagalog will understand. Jonica, pang ilang movie ko na itong salsa doon? Pang 5 na po. So, paano naman tinanggap ng pamilyang itong decision? Ay, ano po, nung una hindi po talaga eh. Kasi one year po ako bago tumanggap ng iba taxi. So, hindi ko pa nga po nila alam na tinry ko yung unang movie ko talaga yung Hiko. Eh, ito yung una kong pinalangan. Hindi nila alam na ginawa ko yun. Pero, nung eventually, nag-ano naman sila na okay lang kung masaya naman daw po ako, kung okay naman daw sa akin, go ko lang daw po. Ikaw ba katulad ni Christine na binibigyan mo ng limitasyon yung pagpapasexy mo? Opo, same as 15. Pag nasa labas po ko, hindi sexy talaga yung suot ko. Siyempre, iba po ako eh. Pag nasa labas talaga ako, ang suot sa mga long sleeve, bags, ganun po talaga. Iba yung sexy ko sa Viva Max. Iba po yung sexy ko din sa outside. Yung unang paggawa mo ng sexy scene, iniyakan mo ba? Hindi po, pero kinabahan ako. Sobra, pero ginawa ko po ng maayos para isang take ko lang. Thank you. Thank you po. Thank you. That was Joshua Gabineta of TAP. Up next, we have Bernard Santos of My Movie. My question is for Christine. So since mag-graduate ka sa Viva Max, what are the things that you are thankful for and ano yung contribution ng Viva Max ngayon na as an artist ka na at makakatawid ka sa mainstream? Sobrang dami and I am very grateful and thankful sa Viva kasi without them, hindi ko alam if nandito ako right now. Binigay nila ang magandang path for me, binigay nila ako ng magandang career me, and yung mga pagpapasexy ko before, I just wanna clarify na hindi ko pinagsisisihan yun, but then super proud ako sa self ko na nagawa ko yun. And super grateful ako sa mga bosses sa Viva na binigyan nila ako ng opportunity, binigyan nila ako ng blessings, and pinasok nila ako sa industry nila para maging isang artista nila. And sobrang grateful ako kasi never nila akong pinabayaan since before. And up until now, sila yung pumasok sa akin dito sa mainstream and marami pa silang plan in the future. So, sobra yung pasasalamat ko sa Viva, sa management ko, kala Boss Vic, sa lahat ng mga bosses sa Viva, sa lahat ng mga bumubuo sa Viva. Kasi without them, hindi ko alam if may Christine Bermas. As an artist, ano yung mga bagay na natutunan mo na na-apply mo ngayon sa hosting sa Viva? Actually, sobrang sa will to win kasi kailangan like happy ka, happy ka lang. So parang very different ako sa acting eh. So parang dito sa will to win, mas more on nalalabas ko yung self ko. But then naman ang daming na-i-apply lang sa self ko, how to be more sociable sa lahat ng mga tao, kung paano mo like respetuhin yung mga lahat na tao simula sa maliit hanggang sa mataas, kailangan meron tayo yan. And paano ka makisama sa kanila ng maayos, walang mahirap, walang mayaman, walang nagtutunan. Kasi sa work, sa pag-aartista, halos lahat kailangan mong pakisamahan. Utility, lahat, makeup artist, lahat ng mga bumubuo ng production, kailangan din talaga yung pakisama mo. So yun din yung na-apply ko sa Will to Win. Since it's more on, parang different siya sa ginagawa ko na pag-acting. So na-i-apply ko din doon na kung paano ka maging respectful, paano mo pakisamahan ng mga tao, paano din sila mahalin. So yun yung mga natutunan ko. And
this is like a second or third film yung Shari together. Yes. Ano yung sabi ko na parang improvement yung sa working dynamics na together or any problems sa siya? Si Kuya Shans, for me, hopefully, super galing niya na actor. And hindi siya mahirap ang trabaho. So before, nung nagka-work kami together, ilang beses na ata, but the last one was yung Reyebo. So, sobrang professional niya, sobrang galing niya, alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung character niya, and yun din yung nakita ko ngayon dito sa Salsa, na even nawala siya ng ganun katagal, like, na-maintain niya yung pag-acting niya, like, parang hindi nawala na, parang siya pa rin talaga si Shandy Guzman. I'm very thankful ako na naka-work ko ulit siya right now sa pinakalas pa, like, siya pa yung nakatambalan ko. And si Sean kasi talaga ang laki ng pinagsamahan namin yan. So parang every time, minsan na may mga moments na lalo na kapag sa dance namin, natatawa na lang kami together kahit nag-detect na si Derek. Kasi yung connection talaga namin ni Kuya Sean, para talaga kami magkapatid. So, super galing. Yung masasabi ko lang talaga ay super galing na actor ni Kuya Sean. Thank you. Thank you. Thank you. That was Bernard Santos of My Movie World. And for our last set of questions, we have Sir Ronnie Casio of the band tonight, ng Hataw. Thank you po. Kay Christine. Christine, good afternoon. Good afternoon po. Christine, di ba Max, alam naman natin na ang binibenta sexy, no? So, gano'ng ka-sexy yung mga love scene ni Sean minsan? Si Derek na daw po. Very sensual and very demure. Very classy. Joke lang. Very artistic also. Iba siya eh, kasi may halong sayaw. So, whenever na pinaproject natin yung sarili natin kapag nagda-dance tayo, so parang yun din yung ginagawa namin kapag nagla-love scene kami. Hindi siya, it's more on sensual. Pero di ba, BMX ko, di ba? So pagka BMX short, pero dapat siksik at mahinig. Yes, super unique. So, tapos po siya, yummy pa rin ba? Yummy! Like Jollibee. No, si Kuya Sean, okay ang body niya right now, nag-maintain niya. Oo, ang ganda. Yun po yung poster namin. Ang ganda ng body niya. Last na lang, Christine, yung decision mo na pinigil sa pagpapasexy, may connection ba ito sa part mo ng show ni Willie Rebellion? Pinigilan ka ba nila o paano ba? No. Walang ganung nangyari. It's more on decision namin sa Viva and Management. Okay, thank you. Kay Jonica naman. Jonica, masasabi mo ba itong movie na to ang biggest break mo so far? Yes po, biggest break. And sobrang thankful and grateful talaga ako si Direk Ro ulit yung nakasama ko sa work. Kasi si Direk Ro ang nagpapatrending sa akin lagi eh. Sa lahat ng movie, ayun yung lahat ng mga feedback ng mga netizens sa mga social media ko. Puro gawa ni Direk Ro ng movie. Tapos sabi mo kanina, parang ikaw yung naging cause, kaya nagka-problema si Christine at si Sean. So ano ba yun, inahas mo ba siya or sinundot mo? Ano ko po kasi dito, role ko, parang may gusto ko sa boyfriend ni kay Sean, may gusto ko, and parang ako po yung nag-initiate talaga na magkaroon kami ng love scene, ganyan. Kaya parang ayun na din, parang kabet, gano'n. So, paano ba dapat gawin ang isang babae gusto mag-agaw ng boyfriend ng iba? Ano ang impact mo dyan? O paano ka nag-prepare? Ay, grabe mo. Kasi hindi ako to sa in real life eh. Parang hirap eh, kasi hindi ako in real life. Pero, parang ginawa ko na lang na sobrang sama ng ugali ko. Ganun po yung ginawa ko. Thank you. Last na lang, Direct Jeff. Since director ka rin, pag may eksena ka ba na parang may pumasok sa yung idea,
open ka bang mag-suggest sa director mo na ganito sana, ganyan, or nahihiya ka pakialaman yung director mo? Actually, as much as possible, ayokong mag-suggest. Pero minsan pag may naisip din ako, sinasabi ko naman in a nice way. Pero syempre, at the end of the day, I let the director decide. Kasi respeto na yun. And that's also how I want to be treated kapag ako naman yung director. But I'm very collaborative naman. And like last, kaya, di ba direct, nung nag-shoot tayo, basta may mga kailangan kaming ayusin and stuff. Isa ako sa mga nagsabi sa akin, ito na ang gawin ninyo para magawa natin ng maayos to. Kasi nagawa naman kasi nga very challenging role ko dito actually. Sobrang acting piece. Thank you, Direk.